Kahit panalo na si Donald Trump sa US presidential elections, tuloy pa rin ang bilangan ng boto sa ilang estado sa Amerika. At kaugnay po niyan, kumuha tayo ng live update sa Washington DC mula kay Joby Francisco. Joby, kamusta ngayon dyan? Ano ang pakiramdam dyan sa Washington DC sa pagkapanalo ni Trump? And tayo naghihintay ng siguro ilang oras pa dahil magkakaroon tayo ng pagkakaroon na dumalo sa isang pagpupulong ng mga Filipino-Americans at magaganap ito sa embahada natin dito sa Washington DC para mapulsohan natin kung ano ang kanilang reaksyon dito sa naging resulta ng kanilang halalan dito sa Amerika. Pagdating naman doon sa kung ano yung instant kahapon na para mga reaksyon, kasi di ba kinikwento ko nga sa iyo na kahapon na sa inyo na dapat ay papunta tayo doon sa universidad kung saan ay magkakaroon sana ng pagsasama-sama si US Vice President Kamala Harris at saka yung mga supporters niya. Pero hindi na nga ito natuloy. So nakasalubong namin ng ilan sa mga galing doon matapos i-anunsyo na hindi nga na magpapakita doon ang Vice Presidente ng Amerikano. Pero makikita at nakapansin-pansin na talagang medyo malungkot sila doon sa kinahantungan ng kanilang pagiging aktibo doon sa kampanya at hindi rin pala mauwi sa pagkapanalo ito. Ed. Jovi, tanong lang mula sa amin dito, kailan ba mismo yung proclamation? At sabi mo nga, hindi na nagpakita dyan si VP Kamala Harris. Pero parang dito ba may senyales na magko-concede siya? Ayaw nilang gamitin. Medyo, we understand na parang baka hindi pa sila comfortable to use that word, yung concession, yung kayo magko-concede, Pero dito naman gawin naman din yun kung lalo na kung yung numero ay makikita nila at yung resulta ay wala namang masyadong dapat questionin. Lang daw, parang binibigyan lang ng pagkakataon na magkaroon ng pagdedesisyon lalo na si Vice President Kamala Harris kung kailan niya talaga haharapin ang kanyang mga supporters para magabayan din kung papaano mag-move on pagkatapos ito nangyari ito. At alam natin yung mga opisyal na mangyayari tungkol sa mga posisyon nung papalit, ay alam po Enero lahat mangyayari yan, Mayan. Okay. Joby, now we've asked so many local political analysts about this question, what to expect with the Trump win. Pero from your end, from the people there, from Americans there and Philams there, what do they expect to happen with the Trump win now? With regards to, what do you mean, RP-US relations, tama ba, Ed? Tama ba intindi ko doon sa tanong mo? Well, the whole, actually, pangkalahatan? the whole banana, the whole banana, not just the peel, but the whole banana. Everything from their economy to security to, if ever, West Philippine Sea or Ukraine, and so on down the line. In other words, what happens next? Malaki pagbabago, Ed, kung sakasakali, dahil hindi man ako sakasakali, malaki pagbabago dahil alam natin na ibang-iba yung estilo doon sa nakaupo ngayon, lalo yung style ng mga Democrats at saka iba yung style ito, itong mga Make America Great Again. Tapos alam natin na syempre ang quick na usap-usapan kahapon after nga na medyo lumilinaw na yung direksyon na kung sino ang mananalo ay yung papaano yung mga kaso, di ba? Papaano yung mga issue about reproductive health, pinag-uusapan yan, pati yung immigration. So, ngayon pa lang kahit wala pang yung talagang mga deklarasyon na kung ano yung mga nakalistang dapat baguhin, meron na kaagad mga pangamba yung ilan dahil yun yung mga concern nila nung kampanya mismo. Okay. Maraming salamat sa iyo, Joby Francisco, reporting live mula sa Washington, D.C. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.